Sana makuha natin kasi perfect. Kasi nung nakwento sa akin ni Dennis na may pagka-Chinese din pala talaga si McCoy. So sabi ko, ang lapit ng role niya doon sa, ang lapit niya doon sa role talaga pala niya as Teng-Teng. Si ano naman, Lizelle naman, pinanonood ko rin. Nangihinaya ako kasi sa kanya, mahusay siya. Mahusay siya and challenge ako sa kanya kasi from kontrabida, parang ang sarap niyang palambutin at gawin sa audience na mahalin siya ng audience. At yung character niya dito, gusto kong ibang-iba from her past roles sa mga soap opera. And personal choice ko siya, walang iba. Kaya dream ko talaga yun eh. So nagkatotoo, eto na nga, parang pelikula lang. Derek, anong tipo yung pelikulang to? May pagka-rom-com ba? Ano ba? Ano to? Actually, hindi film. Pero ito ay rom-com na gagawin namin. May gusto akong mabuong chemistry between Teng-Teng and Jaja. So, hopefully, magawa namin. Sabi ko nga, collaboration natin tatlo. Tulungan niyo ako para makakreate tayo ng another kasi paulit-ulit na lang yung mga artista sa rom-com kung mapapanood natin. Ngayon makakapanood tayo ng bago. Bago si Lizelle, first time, ganun din si McCoy, at first time din na magkaroon ng yung bagong flavor sa rom-com sa industriya. Bakit Taiwan ang napili yung location? Unang-una, sosyal. Oo naman. Correct. Magasto. Maraming salamat sa mga producers ko. Taiwan kasi doon lang to. Itong eksena na to, walang ibang pwedeng gawin. Wala sa ibang lugar. Dito lang pinalilipad yung mga lanterns na ibang mga nagsusulat ka. And ginawa ko tong story na to nung nagpunta ako doon. And then na-create ko ito nung pauwi na ako. Sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng pelikula dito? Buong pelikula sa Taiwan. So, isang pangarap na naman yun. Okay. Isingit ko lang, medyo may iba lang kay McCoy at kay Jason. Gusto ko lang makuha yung reaction nyo. Medyo, sorry medyo ibahin ko lang. Yung PBB na wala na yung bahay ni Kuya, ano naramdaman nyo na mawawala na yung tirahan na yun? Siyempre po malungkot at the same time, sobrang nakakasayang pa din kasi alam naman natin ng PBB pa rin, marami pa rin nabibigyan opportunity sa mga gusto mag-artista. Kaya nung nakita ko po na mawawala na yung bahay ni Kuya, alam ko meron pa rin gagawin na maganda at susunod ulit na mas malaki. Alam naman natin ang pagkagawin na may pinag-aanda pa rin mas okay. Pero sa akin, sa lahat ng mga nakasama ko sa PBB, syempre, hanggang memories lang namin yan and may pleasure namin na nakabuhay. Okay, thank you. Papa Jason. Yeah. Jason, Siyempre, unang batch, di ba? ako nalulungkot din. Siyempre, doon kami nagsimula ni Makoy. Tapos, oo, sabay kami. Ay, housemates. Hindi, nalulungkot din ako kasi nga, yun. Maraming talagang pamula sa amin, maraming nangarap din. Kasi nung una, reality show naman siya, hindi naman siya artista search eh. Tapos naging artista search na lang siya, nung tuloy-tuloy na naging artista na kami. Yun nga, alam ko na maraming gustong pumasok kasi nga may mga pangarap na para sundan din ng maging isang Kim Chu, Melay, yung iba, McCoy. At ito naman, tingin ko, alam mo naman, ng ABS, na Derek Loren, pag tinitira sila, hindi sila lulunod lang o dadapa. Alam ko may babangon sila, may plan din sila, meron silang plano na mas maganda pa. Kaya abangan po natin yun at sana po magtuloy-tuloy pa rin itong Endemol tsaka yung pong PBB. Kaya po nagpapasalamat po ako kay LT tsaka kay Derek Loren at tsaka po sa ABS po talaga. Thank you. Kay Paolo, last question. Pao, nagbibida ka sa pelikula, bakit pumayag kang maging support team ni McCoy at Lizelle? Ako dito, naniniwala po ako na there aren't any small roles. As long as ikaw, as an actor, naniniwala ka dun sa character mo, and then naniniwala ka dun sa kayang ibigay ng character mo dun sa kwento. Siyempre, lalo na kung naniniwala ka sa mga bida. Siyempre, si McCoy and si Lizelle. Si Lizelle, nakasama ko na rin si Lizelle before.
Pero si Makoy naman, hangang-hanga din ako kay Makoy kasi syempre nagkasama din kami sa Batang Quiapo. Pero hindi lang kami nagka-eksena. Pero lagi din, nag-usap tayo nito, bro, na talagang hanga ako sa pag-evolve niya as an actor dun sa Batang Quiapo. So excited din ako makita dito kung anong gagawin ni Makoy from Batang Quiapo as David and then transitioning into this, you know, role of Teng-Teng. So, yeah. Okay, thank you. Jerry Olea.